Paano nyo po, paano natin to dapat tignan considering, I'm sure you're very updated, Senator Honasan, yung mga sinambit na ni Pangulong Bongbong Marcos, may pagbabanta pa ng INC na magrarally sila sakaling ituloy po ito, and then yung iba rin opinion ng mga iba pang experts. Paano nga ba natin to dapat Wag ang aking panalangin, Cheryl, no, ang aking pakiusap sa ating mga kababayan, wag mabaling ang pananaw natin sa mga tunay na problema. Ito, politics yan. Paghalu-haluin na, freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly. Mas mabuti nga lantaran. Mas gusto ba natin na nagmi-meeting, nagrarally ng patago, madaling araw? Ibang usapan na yan. No? Nasa batas yan. Pero we have better things to do. No? Sabi nga ng ating Pangulo, di ba? Baka sayang ang oras, sayang ang resources. So, pure politics yan. Hindi, ayoko magkomentaryo na dahil 300 yung congressman. Di ba na nagdidesisyon sa mababang kapulungan. Hindi pa natin alam kung yung impeachment, once i-transmit yung articles of impeachment, ay lulusot sa Senado. Diba? Na magsisilbing impeachment court. Yes, kaya lang yung panahon, di ba, nagugugulin dyan. At saka sinasabi nila din yung timing, kung gustuin ba nila talaga ito, lalo na yung mga magiging busy sa campaign period. Yun nga, so nagdududa tuloy yung mga kababayan natin na baka may kinalaman ito sa mga darating na halalan, hindi yung midterm elections next year, kundi yung elections sa 2028. Pero ayaw naman natin magbintang ng ibang motibo. No? Democracy, hindi perfecto yan. No? Sabi nga ni Churchill, di ba? Democracy is the worst form of government with the exception of others we have tried. No? So, ganun tayo mga Pilipino. Mag-focus lang tayo sa mga tunay na problema.